May comedy influences, no? Kung ano yung mga nag-impluwensya sa akin sa comedy. Napapansin ko nung bata pa ako, nakakatawa na talaga ako eh. Sa school, sa bahay, sa kapitbahay, sa basketball, nakakatawa talaga ako. So, nung tumagal-tagal, napapansin ko halos high school na ako, college, napapatawa ko lahat. At iba talaga yung grabe yung witty ko eh. Sobrang witty ko. May mga joke ako na kumakalat na lang bigla-bigla pero sana sinulat ko. Sana pinerform ko, 'di ba? Para at least may katibayan ako na nandun na ako yung nag-joke niyan. Kaso wala pa yung time na yun eh. Wala pang memes noon. So marami akong joke na kumalat at nalalaman ko na lang na bumabalik sa akin, no. Gino-joke na rin sa akin. Yun, nung college ako, pag-graduate ko, sobrang idol ko talaga si Jim Carrey. Bata pa lang ako. Idol ko na si Jim Carrey kasi yung movie niya na The Mask, yung marami siyang movie na sobrang nakakatawa talaga eh. Grabe yung facial expression niya, yung movement niya sa katawan, sobrang tindi. Pero hindi ko kayang gawin yung Jim Carrey style, no. Ang matindi nito, pag graduate ko, 6 months akong hindi muna naganap ng work. Nasa bahay lang ako. Gusto ko lang magpahinga, i-enjoy yung buhay, manood, magbasa, ganyan. Nag-i-edit ako. Nag-YouTube na rin ako noon. Upload lang na mga nangyayari sa buhay ko. Pero nung mga bandang 6 months na, may napanood ako. Napanood ko yung stand-up comedy ni Jim Carrey, 1 oras. Sabi ko sa sarili ko, anong tawag dito sa ginagawa niya? Grabe, 1 oras siya nagsasalita, tapos tawa ako ng tawa. Iba-ibang joke na alam kung sa kanya lahat galing. So, naisip ko, ang tawag pala doon, sinerch ko stand-up comedy pala. Tapos napanood ko yun lang muna, si Jim Carrey lang muna. Tapos mga ilang araw lang, pinaghahanap na ako ng work ng family ko, no. So nag-apply muna ako sa Makati. Tapos tanggap na ako doon. Pero biglang napunta ako sa Itbulaga. Nag-work na ako sa Itbulaga, no. Habang nasa Itbulaga ako, naano talaga ako sa comedy. Kasi Itbulaga, puro comedian kasama mo doon. Nag-work ako sa Itbulaga at nalaman ko iba-ibang style ng comedy. May style na pang luma, style na pang bago, style na pang bakla. Maraming style. Pero overall, comedy pa rin, di ba? Ang sa akin lang kasi, nakatatak pa rin sa isip ko nung time na yon si Jim Carrey. Ngayon, habang nanonood ako ng YouTube, napanood ko si Alex Calleja. Ganun din, nag-stand up din siya 1 oras. Sabi ko, kaya ko to. Pero paano? Paano nila ginagawa yun? Paano makapasok? 'Di ba? Parang ganyan. Paano magkaroon ng audience? So, sinearch ko, may Comedy Manila pala. So, nag-message ako sa Comedy Manila. Nag-message ako kay Alex Calleja. Ang nag-reply sa akin, Comedy Cartel. Ewan ko, yung taong yun, siguro Comedy Manila dati o kasi alam ko nauna yung Comedy Cartel eh. So nag-message sa akin yung Comedy Cartel, yung tao dun. Di ko alam kung si Rene ba o si Patrick Cruz yung nauna. Basta Comedy Cartel sila. Niyaya nila ako kasi sabi ko gusto ko mag-try mag-comedy, ganyan. Tapos niyaya nila akong pumunta sa Walrus Bar sa Katipunan. So pumunta ako, no. Pagpunta ko doon, medyo pa ako noon, kinakabahan pa ako noon kasi first time ko magpe-perform. Sabi niya 3 minutes daw ako mag-perform sa stage. Kahit anong joke daw.
ma-feel ko lang daw yung stage sa yung audience. So nag-prepare ako ng mga joke ko. Tapos sinama ko yung jowa ko, yung driver ko. Ngayon, napansin ko sa audience sa Walrus Bar, puro mga atinista yung nanonood. Puro mga nagiinuman lang. So ano siya, open mic ang tawag. Talagang may ingay. Parang hindi sila pumunta doon para sa comedy. Kung hindi, pumunta sila doon dahil gusto nila mag-inuman. No? Yun. Nung isa-isa na nagpe-perform yung mga comedy cartel, natatawa ako sa kanila. Pakaba ako ng pakaba kasi hindi ko pa kabisado tong jokes ko eh. Nung tinawag na ako, pumunta na ako sa harapan. Grabe na feel ko yung kaba. Yung may pumalakpak sa akin nung umpisa. Tapos habang nagjo-joke ako, walang tumatawa. Parang ang sakit. Parang bakit ganito? Sa Itbulaga, dami natatawa sa akin kasi sa One for All, nagko-comedy ako sa mga barangay, nagma-microphone ako habang umaga. Kinikwentuhan ko yung mga taga-barangay bago magsimula ang Itbulaga. So, parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko nung time na yun. Tapos sila, parang ang tataas nilang tao. Pero mga estudyante lang naman, ganyan. Isang iingay, parang wala na nakikinig sa akin. Yung 3 minutes na yun, parang 3 days eh. Alam mo, parang sobrang haba. Tapos, naramdaman ko yung hiya. Tapos tinapos ko na. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin yung tapos na ako mag-set. Napansin ko na may tumatawang isa. Lakas ng tawa. Tapos malaman-laman ko. Siya pala yung si Chip Balbuena. Yung member din ng Comedy Cartel. No? So, yun na. Matapos na yung show, alam ko sa sarili ko at alam ko sa jowa ko at sa driver ko na nahiya sila para sa akin, no? Tapos yun, habang nagiinuman pa sa loob, kinausap ako ni Patrick Cruz sa kabilang room. In-explain niya sa akin kung paano yung stand-up comedy, ganito, ganyan. In-explain niya sa akin kung ano yung mga mali ko. Tapos tuloy-tuloy ko daw kasi may pera dito, ganyan. So ako naman, naisa isip ko, wala naman sa akin yung pera. Ang gusto ko na talaga maging Jim Carrey, kung kaya ko, di ba? Mag-perform ng 1 oras sa stage. So, yun. Okay naman sa ngayon, nagawa ko naman na, no? Nakaya ko naman na 40 minutes nga lang sa stage, no? Pero grabe yung proseso ng dinanas ko para marating ko yung pag-perform ng 40 minutes na talagang super kill na lahat puro tawa. Ang sarap, masarap yung gano'n, no? Siguro next time mag-show ulit ako. Sa June 13 nga pala, load kayo para mapanood yung 40 minutes set ko at magsasama ako ng 5 comedian. Okay? Yun lang.